Mga kababayan, saan tayo? O dito, no? Kasi si Mick Zubiri ho, mga bossing, may iniebas. May sinasabi. Si Mick ay kasama din, no? Tama ho ba ako? Si Mick Zubiri ay kasama din ho sa 18 na mga senador po na bumoto na ibalik sa Senado as ibalik sa Kongreso yung impeachment na ipinapasa. Tama ho ba ako? Kasama siya. Kasi yung 5 na hindi approve, mga bossing, doon sa pagbabalik ng impeachment sa Kongreso, si Risa Ontiveros, Coco Pimentel, si Nancy Binay, sino pa? Sherwin Gatchalian at si Grace po, yun. Si Zubiri kasama din sa 18, mga kababayan, na nagsabi, ibalik yan sa Kongreso, tanungin sila ulit kung dumaan ba sa konstitusyon o kung nasa konstitusyon ba itong pagpapa-impeach kay Vice Presidente. Ngayon may nabitawan siyang salita, mga kababayan. I think, sabi dito ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri, I think it is a witch hunt because they want to remove her from service, no? At kumbaga, gusto sabihin din ni Mig Zubiri na merong mga gustong matalo siya sa susunod na election. Tama ho ba yun, mga kababayan? Sasabihin nila, witch hunt daw po yung ginagawa kay Vice Presidente dahil gusto lang ma-remove doon sa posisyon. Tignan nyo nga po ang lagay ng ating bayan, mga bossing. Bagsak po ang ating bayan. Ano po? Baon po sa utang ang ating bayan. Yung mga kapwa dito ho, sa amin, walang tax dito. Yabang Wala hong tax dito. Kaya lang, mahal pa din ho. Mahal pa din ho. Kasi lahat ng mga goods na aming kinukonsume, lahat po ng goods na aming kailangan, kumbaga, ibabarko pa para po marating dito sa amin. Kung magkaroon ng World War III, tingin ko hindi kami makakasama. Pero hindi naman po, no? May awa ang Diyos na hindi po matutuloy yung mga ganong World War III. Mahal pa din po dito sa amin. Pero walang tax. Sa atin po, mga kababayan, patong-patong na po ang tax para lang po, makasabay ang ating bayan. Para yung mga pangangailangan po, mapunan ho, mga bossing. Yung kinikita ng bansang Pilipinas, kulang po. Kaya merong mga tax ang ating bayan. Yung tax po na yung kinsenas, katapusan, mga ipinatong sa chicherya, candy, at kahit ano pong bilihin, napupunta po yun sa pampasweldo sa mga government official, napupunta po yun doon sa mga pondo ng mga opisyales ho. Tapos may hinahagilap, may hinahanap na pera ng bayan. Tapos sasabihin lang ni Mig Zubiri, witch hunting lang daw ang ginagawa. Kay Vice Presidente. Para po masabi yan, mga kababayan, kumbaga, dapat malaki o malawak o malaki ang iyong ebidensya na, kumbaga, sinisiraan lang ang Vice Presidente. Di po ba? At ito, napansin din po ng isang House Prosecutor, mga bossing, na si Lawrence Defensor, na hindi nga naman dapat nanggagaling kay Mig Zubiri itong mga ganito pong mga pahayag. Kasi parang pinagmumukha na nila na, naku, wala namang kwenta yung impeachment ng Kongreso na yan no? Pinupolitika lang nila itong si Vice Presidente. Sandamakmak ho ang ebidensya, mga bossing. Sa Kongreso pa lang po, nakikita na po natin, mga kababayan. Hindi na po maikakaila kung gaano kadami ang ebidensya nila. Sa mga resibo pa lang, nag-uumapaw na ho Di ba? Sa mga resibo pa lang, unang tanong pa lang dyan, sino si Mary Grace Piatos? Tingin ko hindi nila ho kakayanin na ipaliwanag ho yung mga ganon. Kaya itong mga ito, gusto ipamuka sa mamamayang Pilipino, yung impeachment naman na yan. Pang-ano na lang nila yan pamumulitika lang naman nila yan Gustong pagmukain na mababaw lang po at walang mga ebidensya. Nag-uumapaw, Zubiri.
para sabihin mo na witch hunting lang ang ginagawa sa Vice Presidente. Sabi po ni dito, Lawrence Defensor, hindi dapat nanggagaling yun sa isang senador judge o senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality. Biruin mo ho, kaya ako nasasabi na mga kapalmuks na po itong mga senador na ito. Biruin nyo ho, mga kababayan, ha? Yan nga, sila yung mag-judge doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, pero walang habas po na hindi nahihiya na kagaya nung Amy Marcos. Makapal lang mukha nun. Di ba? Bakit to? Mag-judge ka sa impeachment nung Vice Presidente, pero ano ang pinapamukha sa atin? Kasama ko to. Friends kami nito, no? Hindi mananalo yung impeachment na iyan. Di po ba nung tumakbo kayo para sa bayan ang sinasabi ninyo, bakit nagmumukhang para sa mga Duterte na lang kayo? Di ba, mga bossing? Bakit harap-harapan yung pinamumuka sa mamamayang Pilipino na hindi nyo pa nakikita yung ebidensya, pinapatay nyo na yung impeachment. Kinakampihan nyo na yung ini-impeach. Kakapalan ng mukha yan. Di ba? Ibang klase ho itong 19th Congress, mga bossing. No? At yung mga tumawid sa 19th Congress, ibang klase ho, ginagawang bobo ang Pilipino. Di naman naintindihan ng mamamayang Pilipino ito, no? Sandali lang, napakasimple ho. Kayo ho, mga bossing, ganitong pinakasimple na paliwanag dyan. Kayo kunyari, meron kayong kinasuhan. Kinasuhan nyo ako. Tapos dahil si Mark Ramos kaibigan yung judge at kakilala ko yung judge, labas tayo judge. No? Dara, banding-banding tayo. Nakita nyo po, naku, yun yung magiging judge sa namin magiging judge sa kaso ko kay Mark Ramos Tapos lagi niyang kasama. Tapos ang maririnig mo magkaibigan yung judge at yung kinasuhan ko. Ano po mapipil nyo? Ganyang kasimple ho yan, mga bossing. Ano po ang mararamdaman nyo? Siyempre, naku, talo na tong kaso ko. No? Tama ako Nasa posisyon akong magreklamo Kaya lang wala. Panigurado ako nito, kakampihan nila nung judge si Mark Ramos kasi kaibigan niya. Ganyan ang ipinamumuka nitong mga senador na ito sa mga Pilipino. Ginagawa tayong bobo. Sila mismo ho, yung nag-aabogado sa Vice Presidente. Biruin nyo nga ho, mga kababayan, tayo, regular na Pilipino, simpleng mamamayan. Alam po natin kung ano yung nakasulat doon sa sa konstitusyon Shall forthwith, napakasimple. Di ba? Ano ang ibig sabihin? Agad-agad. Kapag may 1/3 na pirma yung sa impeachment galing sa Kongreso, agad-agad tumuloy na sa paglilitis. Maging impeachment court na ang Senado. Simple, agad-agad. Yun lang ho Ginagawa tayong bobo Bakit to? Yun ba ang ginagawa nila? Hindi. Yun po yung nakasulat sa konstitusyon na yun lang ang gagawin. Pag hindi nakasulat sa konstitusyon, hindi mo gagawin yan. Kung ano ang nakasulat sa konstitusyon, yun lang ang gagawin. Ginawa po ba nila? Hindi. Ano ang ginawa ni Chis? 4 months na, 4 months po, bakasyon ang ang Senado. Walang nagawa ang taong bayan, siya ang nasa poder. Nung nakarating na po sa 4 months, June 2 na, June 2 na, sa naman po, sa 11, June 2 or June 2, sa 11 na lang po kasi pag-aaralan pa. Sumunod nun, iba na naman. Ibalik daw sa Kongreso. Di po ba? Lahat po nung pagdidismiss, walang dismiss, wala pang dismiss, pero dyan sila papunta. Lahat po nung pag-uudlot nila, mga kababayan, etong remand,
Etong pag-uurong-urong po nila, lahat po hindi nakasulat sa konstitusyon yan, mga bossing. Eh, baka po ang pamukha sa atin ng mga senador, mga kababayan, eh kami ang nasa poder eh. Di ba? Kami ang nasa poder, kami ang mga senador, kami ang magdedesisyon, hindi kayong mamamayang Pilipino. Dahil po yung konstitusyon, mga bossing, yan po ang Biblia ng ating bayan. Kung ano nakasulat dyan, yun dapat ang masunod. Pag hindi na po nasunod dyan, lugi na tayong mamamayang Pilipino. Lugi na yung maliliit. Pag nakalaban natin sila, at tapos hindi pabor sa kanila yung konstitusyon, kung ano na lang po yung gusto nilang maging interpretasyon doon sa konstitusyon, yun po ang magiging interpretasyon nun. Lalong-lalo na pag hindi nangyari, no? Yung nakasaad sa konstitusyon dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Delikado ho yan, mga kababayan. Kung saan papabor yung interpretasyon nila doon sa konstitusyon, doon mangyayari. Ikaw, nakalaban nila, yari ka. Di po ba? Eh, pakialam namin, kung magsalita man ang malalaking mga universidad dyan. Pakialam namin sa UP, anong pakialam namin sa San Beda, anong pakialam namin sa Lasal, sa Ateneo, sa Adamson, anong pakialam namin dyan sa mga law school na, anong pakialam namin sa Makati Business Club at sa inyong mga vlogger at sa inyong mga nakikinig. Kami ang magdedesisyon, kami ang nasa poder. Kahit wala sa konstitusyon, itong gagawin namin, wala kayong magagawa.